of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko ang kabutihan mo. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kandakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko ang kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan. Ang ibig niya ay walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumidinig. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan. Ibig niya ay walang hanggan sa aking buhay. Ako'y pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kandakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko ang kabutihan mo. O ay mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan kong tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Hindi ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kandakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kandakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko ang kabutihan mo. Ang kabutihan mo. Ang kabutihan mo. Glory to God, hallelujah, purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na laging sumusubaybay dito sa GMA. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Muli, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa umagang ito at binabati ko ang bawat isa ng isang maligaya at magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Okay. Magsimula tayo sa isang panalangin. Diyos amang dakila, muli lumalapit po kami sa aming Panginoong Hesukristo na ngayon ay gumagabay sa aming spiritual na buhay at sa Kanya lamang ang katagumpayan ng aming buhay na spiritual. Kaya nga naman sa umagang ito, sa tulong ng Banal na Espiritu, muli kami magpapahayag ng mabuting balita sang-ayon sa Kanyang mabuting balita na kalahad sa Biblia. Muli mangusap ka sa amin, Panginoong Hesukristo, at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na katulong namin ay siyang magbibigay at magpapahayag ng kapangyarihan sa amin. All praises and glory to your name. Amen and amen. Opening prayer. Yun na yun, mga kapatid. Okay. Memory verse of the week, Romans 12, verse 6.
Romans 12 verse 6, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Okay, sa Tagalog Sa version. Tagalog, Roma 12, sa East, tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung propesiya ay gamitin, ito ay ayon sa sukat ng pananampalataya. Salamat sa Diyos sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Ngayon po sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin tungkol sa resurrection, tatalakayin naman po natin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo, si I am the resurrection and the life. So ito po ating titulo ngayong umaga, Jesus is the resurrection and the life. At matatagpuan po yan dito sa John 11 verse 25. Babasahin ko po sa English muna, John 11:25 to 27, no? 26, I mean. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Those who believe in me will live, even though they die. So 26, and those who live and believe in me will never die. Do you believe this? Sa Tagalog po mga kapatid, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Amen. Purihin ng Diyos. Bakit sinabi ni Lord Jesus, I am the resurrection and the life? Kaya dito sa John chapter 11, We find Jesus standing outside the tomb of his dear friend Lazaro. Ang eksena ay puno ng iba't ibang damdamin. May kalungkutan, kalituhan at pananabik. Nandiyan sina Maria at Martha, mga kapatid ni Lazaro, na may mga iba't ibang luha o damdamin na dinadala habang nagluluksa sa pagkawala ng kanilang kapatid. May grupo ng tao na nagtitipon din, nagbubulungan kung sino ang makapagliligtas kay Lazaro mula sa kamatayan. Kaya nga si Jesus ay naantig sa kalungkutan sa paligid niya, ay humiling na tanggalin ang bato sa pasukan ng libingan. At makikita natin na the air is heavy with the scent of death as the stone is moved. Ito'y nagre-reveal ng isang madilim na opening dito sa tomb. With a commanding voice, sinabi ni Jesus, Lazarus, come out. Kaya itong mga nagtitipon sa labas ay medyo holding their breath, unsure of what will happen next. Kaya suddenly, a figure wrapped in burial clothes emerges from the tomb. Kaya nagkaroon ng staggering into the light. Ibig sabihin, biglang nagliwanag sa kapaligiran. It is Lazarus, alive and well. A living testament to the power of Jesus' words na sinabi niya, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. kaya dito sa John 11, dumating ang Panginoong Hesukristo dito sa Bethany nang mabalitaan niya nga na namatay yung kanyang kaibigang si Lazarus. Yung kapatid ni Lazarus, si Mary at si Martha, nag-grieve at maraming tao nga ang nakapaligid sa kanila. Si Martha expresses her sorrow and faith. Sabi niya, kung si Jesus lamang nandirito, yung kanyang kapatid hindi mamamatay. Kaya in response, binigyan naman siya ng assurance ni Jesus Christ na Lazarus will rise again and declare. Kaya sabi niya, I am the resurrection and the life, calling her to faith in Him as the source of life beyond death. Kaya yung claim ni Jesus Christ, sinasabi niya, may authority ako over death itself. Kaya yung mga believers, yung mga tao, even if they die physically, they will be rise to life through Him. So this is not limited
to Lazarus' story, but this extends to all who place their faith in our Lord Jesus Christ. Kaya itong John 11:25-26 is about Jesus proclaiming Himself as the resurrection and the life, emphasizing na ang sino mang nananampalataya sa Kanya guarantees eternal life beyond physical death. Kaya si Jesus, in-emphasize niya, yung death, hindi yan final end para sa mga believers. Sa kanyang pananalita ay sinasabi niya na meron siyang power to grant life beyond physical death, na nagbibigay ng pag-asa at assurance na kung sino man ang nagigrieve, di ba, ay sinasabi niya, ako ang resurrection at ang buhay. Kaya ina-identify ni Lord Jesus na siya ang source ng both of spiritual renewal now and eternal life after. Kaya yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo ay nagbibigay sa atin ng assurance, mga kapatid, na physical death, hindi po ito ang katapusan ng ating buhay. Kaya dinideclare ni Lord Jesus, He is both the resurrection and eternal life. Kaya ito ang ipangako niya sa lahat ng mga mananampalataya na you can live beyond physical death. Kaya sinabi ito ni Lord Jesus kay Martha nang mamatay ang kanyang kapatid na si Lazarus, who is a close friend of him. Kaya si Martha initially believed in future resurrection at the end of time. But Jesus emphasized, ako yung resurrection at saka yung life. Ipinapakita niya yung eternal life. Nagsisimula yan sa pananampalataya sa Kanya. Hindi ito isang bagay na malayo, kundi manampalataya kayo sa akin. Yan kanya sinasabi. Kaya itong statement niyang ito yung ikalima ng kanyang 7 I am declaration sa Gospel ni John, highlighting His divine identity. Kaya yung John 11:25-26, itong fifth I am statement sa Gospel ni John ay nag-affirm ng kanyang divine nature and unique role in salvation. So dito makikita natin na sa kanya nagmumula ang resurrection at ang buhay. Kaya yung pahayag niyang ito ay isang katotohanan na mabuting ating pagkatiwalaan. Manampalataya tayo sa ating Panginoon. Kaya itong encounter ni Jesus at saka ni Mary following the death of Lazarus ay nagpapakita sa atin ng isang malalim na pahayag ni Jesus kung saan sinabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. No? Sa mga salitang ito, hindi lamang niya ipinapakita ang kanyang banal na kapangyarihan, kundi nagbibigay din ng mahalagang mensahe ng pag-asa at walang hanggang buhay sa lahat ng naniniwala sa Kanya, mga kapatid. Sa pagtukoy sa Kanyang sarili bilang pinagmumulan ng muling pagkabuhay at buhay, binibigyan diin ni Jesus ang Kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan at ang pangako ng buhay na lampas sa material na nandito sa mundo, mga kapatid. Kaya itong makapangyarihang pahayag na ito na mula kay Jesus ay may isang malalim na kahulugan na tumutukoy sa pinakabuod ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng pagdideklara ng kanyang sarili bilang muling pagkabuhay at buhay, dito ipinapakita ni Jesus ang kanyang banal na kalikasan at nag-aalok ng mensahe ng pag-asa at kaligtasan sa kanyang mga tagasunod. Kaya ang mga mananampalataya ay maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng sakripisyo at tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan ayon sa doktrinang Kristiyano. Ang talatang ito ay sumasaklaw sa pangunahing mensahe ng Kristiyano na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, maaring matagpuan ng mga mananampalataya ang pagtubos, kapatawaran, at pangako ng buhay na walang hanggan sa harap ng Diyos. Itong passage na ito ay nag-highlight po ng personal faith sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi niya, do you believe this? Naniniwala ka ba dito? Ito po ay nangangahulugan na yung eternal life ay maaabot natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin at relationship natin sa ating Panginoong Hesukristo. Not merely ritual or pure knowledge lang natin.
Kasi ito po ay relasyon, mga kapatid. Kaya itong pagtuturong ito po ay nagsasabi na yung kamatayan, doorway lang po yan para po doon sa the final curtain ng buhay natin. Yun yung buhay na walang hanggan. Kaya tayong mga Kristiyano, tayong mga nanampalataya, tayo ini-encourage po tayo na mabuhay tayo na may purpose. Na knowing na yung kamatayan, hindi naman po ito yung katapusan ng lahat. Meron pang buhay sa kabilang buhay. Yun yung buhay na walang hanggan. Kaya itong John 11:25-26, ito po ay nagbibigay ng comfort at guidance para sa ating lahat. Lalong-lalo na yung mga ibang taong hindi pa lubusan nakauunawa ng tungkol sa kamatayan. Kaya ang kamatayan, temporary lang po ito para doon sa mga nananampalataya kay Lord Jesus kasi meron pang buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Kaya may important characters dito sa passage natin. Unang-una, character na mabanggitin natin, si Jesus Christ. Siya yung central figure na kung saan ay ina-identify niya yung kanyang sarili, I am the resurrection and the life. Pangalawang character dito sa ating Bible verse ay si Martha. Siya yung sister ni Lazarus whom Jesus is speaking. Key figure din siya sa talatang ito at kanyang ipinahayag ang kanyang pananampalataya even in the midst of grief. Ikatlo, si Lazarus, yung brother ni Martha at ni Mary, na kung saan yung kanyang kamatayan at yung kanyang subsequent resurrection by Jesus, ito po ay nagsisilbi ng backdraft for this declaration. Kaya ikaapat, sa Bethany. Ito po yung naganap sa Bethany, yung village, na kung saan ito pong pangyayaring ito ay naganap. Ito po ay located near Jerusalem. So, very significant po yung lugar na ito dahil kasi marami po mga importanteng events ang naganap dito during the ministry of our Lord Jesus Christ. And then, mahalaga rin ditong pangyayari ay yung resurrection ni Lazarus sapagkat ito po ay nagpahayag ng kapangyarihan ni Jesus over death. So, talakayin natin, ano ba ibig sabihin nitong muling pagkabuhay, itong resurrection? Kasi sinabi ni Lord, I am the resurrection. Ano nga ba ibig sabihin ng resurrection? Yes, so ang meaning of resurrection sa Tagalog, muling pagkabuhay. Sa pagsasabing ako ang muling pagkabuhay, dito inaangkin ni Jesus ang kapangyarihan sa kamatayan mismo. Dito rin ipinapakita niya ang kapangyarihan ito sa pamagitan ng muling pagkabuhay kay Lazarus, na patay na ng 4 na araw, na nagpapakita na ang kamatayan ay hindi hadlang sa kanya, mga kapatid. Kaya ang mga mananampalataya kay Jesus ay nakikibahagi sa tagumpay na ito laban sa kamatayan dahil ang kanilang muling pagkabuhay ay garantisado sa pamamagitan ni Jesus. Unang Korinto 15:53-57. Ang muling pagkabuhay na ito hindi lamang espiritual, kundi tumutukoy din sa hinaharap na muling pagkabuhay ng katawan na ipinangako sa lahat na nagtitiwala kay Jesus. Dito makikita natin, dito sa ating talatang binasa, kausap ni Jesus si Martha gamit ang mga salitang ito pagkatapos mamatay ang kanyang kapatid na si Lazaro na matalik niyang kaibigan na binasa natin sa 1:25-26. Initial, sa simula, naniniwala si Martha sa muling pagkabuhay sa hinaharap, sa katapusan ng panahon. Pero binigyan diin ni Jesus na siya mismo ang pinagmumulan ng pagkabuhay at buhay, mga kapatid. Dito ipinapakita na ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa pananampalataya sa Kanya, hindi lang bilang isang malayong pangyayari. Ang pahayag na ito ay bahagi ng ikalima sa 7 declaration na ako o I am sa Ebanghelyo ni Juan na nagpapakita ng kanyang banal na pagkakakilanlan. Okay, kaya yung mga nanampalataya, yung mga naniniwala kay Lord Jesus, nagtitiwala, sumasampalataya, you see, they can share in this triumph over death. Because yung kanilang resurrection is guaranteed through our Lord Jesus Christ. Kaya ito pong resurrection na to ay hindi lamang spiritual, but this also points to the future bodily resurrection promised to those who trust our Lord Jesus Christ. Kaya nung sinabi ni Lord Jesus, I am the resurrection and the life, ito po ay declaration ng kanyang divine nature and authority. That's why we believers are called to recognize and trust in His power over life and death.
So, itong statement ni Lord Jesus, mga kapatid, paniwalaan po natin ang kanyang sinabing ito. He is the source of life itself. Kaya nung sinabi niya, I am the resurrection and the life, tayo po mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ha? Magtiwala tayo sa Kanya. We will experience both spiritual renewal and eternal life pagdating ng panahon. Kaya ito pong pangakong ito ay mahalaga po para sa ating lahat. Kaya dito sa pangyayari ito, sa kalagitnaan ng pag-grief, no? Sa kalungkutan ni Martha, ay nangusap ang Diyos sa kanya personally and directly. Kasi nga, ando doon yung kanyang kalungkutan, namatay kasi yung kapatid niya. Kaya this personal statement ni Lord Jesus sa kanya ay nagsasabi na tayong mga tao, sinasabihan niya tayong lahat. Maging si Martha, sinasabi niya, Martha, I am the resurrection and the life, sinasabi niya. Now, ito po ay a reminder para sa ating lahat, mga kapatid, na may pangako ang ating Panginoong Hesukristo. At ang Diyos naman, kapag nag-usap at nangako, siya naman po ay tumutupad, mga kapatid. Mababasa natin ang mga ilang talata sa 1:20-16 at Lucas 8:54. Isa rin itong paalala na ang mga pangakong susunod ay hindi lang basta ideya o tinatawag nating abstract, no? Bawat isa ay binibigay ng kanya na laging tumutupad sa kanyang mga salita. 1:14-18, no? Kaya ang bawat salita ni Jesus ay may katiyakan at tumutupad ito sa kanyang pangako. I am the resurrection. Ito po ay Jesus is not merely claiming power to raise the dead, but He is declaring that resurrection itself is embodied in Him. Sa John 5:21, John 5:28-29, because He is the first fruits of those who have fallen asleep, na naisulat ni San Pablo sa 1 Corinthians 15:20. Kaya every believer, future resurrection is anchored in His person and work, mga kapatid. Okay. Basahin po natin yung sinabi ko mga talata sa inyo dito sa Juan 5:21, 28, 29. Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Sa 28, huwag niyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan at ang lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. At dito naman sa unang Korinto 15:20 na naisulat ni San Pablo, ngunit sa katunayan si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Okay. Sinong sinabi ni Jesus kay Martha? Martha, I am the resurrection and the life. Sumagot naman si Martha, o yeah, sabi niya ganyan, mayroong future resurrection on the last day. Pero dinodraw ni Lord Jesus yung kanyang pananaw, ako yung resurrection and the life. Kasi ito yung, alam nyo, yung Bethany kung saan naganap ito. Malapit lang po ito sa Jerusalem. Kaya nakita ni Lord Jesus yung kanyang pagdadalamhati. Kaya he became compassionate. And Jesus himself, sinabi niya, I am the Lord over death. Sabi niya ganyan. Kaya sabi niya, I am. Sabi niya, I am. Ako ito, sinasabi niya. Ito yung sinasabi niya na talagang ang authority ay nasa akin. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. John 15:21. Oo. Just as the Father raises the dead and gives them life, in the same way the Son gives life to those He wants to. Sa Tagalog, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sa John 6:40, for what my Father wants is that all who see the Son and believe in Him should have eternal life, and I will raise them to life on the last day. Sa Tagalog, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak
at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So tinalakay natin yung sinabi ni Lord Jesus, I am the resurrection. Ngayon, talakayin natin, I am the life. Ako ang buhay. Yung life na sinasabi nito is both physical and spiritual. At makikita natin yan sa John 1:4 and Colossians 3 verse 4. Alam nyo, yung buhay po natin is not just existence. Marami pong nakapaloob sa buhay natin. Kasi mga kapatid, ang buhay po natin masagana kasi yan po ay pangako ni Lord Jesus sa John 10:10. I came to give you fullness and life, diba? Fullness, ganap na buhay. At sabi din niya, eternal. Sabi niya sa John 17:3-4. Kaya nung sinabi ni Jesus, I am the life, He refers to both spiritual and eternal life. Kaya sino man ang nananampalataya sa Kanya, sila po ay nakatanggap ng dakilang biyaya. Kasi tayo po ngayon ay mayroong bagong buhay that death cannot destroy. Kasi nakaugnay na tayo at nananampalataya tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung buhay natin ngayon is not merely physical existence, but we have now a restored relationship with God. Kaya yung buhay natin ngayon, ingatan po natin mga kapatid, preserve natin itong kapangyarihan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Maaaring yung katawan lupa natin, darating ang panahon, mamamatay tayo, magpe-perish, pero yung ating pong kaluluwa ay mayroong ipinangakong buhay na walang hanggan sa sinumang nananampalataya, nagtitiwala at mayroong kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya basahin natin dito sa John 1 verses 4-5. 1:4-5, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Colosas 3:4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. At sa 1:17-3:4, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila sa naiisang tunay na Diyos at si Heso Kristo na iyong isinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Okay, so beyond physical resurrection, our Lord Jesus offers eternal life, which begins spiritually in the believer's inner being. Kaya yung claim ni Jesus, I am the resurrection and the life, sinasabi niya, I have authority over death itself. So even tayo mga tao, mamatay mo tayo physically, we will be raised to life through our Lord Jesus Christ. Kaya yung story ni Lazarus extends to all who place their trust in our Lord Jesus Christ. Kaya tandaan po natin, napakahalaga po ng bagong buhay na tinanggap natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Huwag po natin sayangin ang bagong buhay na ibinigay na ito sa atin. Pagyamanin natin, sumunod tayo sa ating Panginoon. Patuloy tayong magtiwala, fix our eyes on our Lord Jesus Christ. So sabi ni Lord, I am the resurrection. Tinalakay natin. Tinalakay din natin naman ngayon, I am the life. Now, whoever believes in me, sinabi din ni Lord Jesus, bigyan po natin ng explanation nito mga kapatid. Whoever believes in me, ang katiyakan na ibinigay ni Jesus. Ang sinumang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya'y mamatay. Napakagandang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po'y sumasalamin sa malalim na katotohanan ng buhay na walang hanggan para sa mananampalataya. Kaya ang pahayag na ito ay lampas sa mga hangganan ng paninirahan sa mundo, mga kapatid. Beyond our living in this earth, na nagtuturo sa isang spiritual na realidad na hindi matatalo ng kamatayan, no, mga kapatid. Higit pa rito, ang pangakong ang sinumang nabubuhay at naniniwala sa akin ay hindi mamamatay kailanman, ay binibigyan diin
ni Jesus ang walang hanggang katangian ng buhay na ibinibigay niya sa atin, na nagmumungkahi ng isang espiritual na sigla na higit pa sa mga hangganan ng kamatayan. 1:6-35, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin na hindi na mauuhaw kailanman." 1:7-38, "Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kautusan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Amen. John 12:46, "Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadaliman." Amen. Kaya itong pangako ng ating Panginoong Jesus, "Whoever believes in me will live even though he dies," ay shifts the focus, no? Binabago ang ating focus from temporal life to eternal life. Kaya tayong mga Kristiyano ay tinawag na mamuhay with an eternal perspective. Binabalyo itong spiritual life over our physical existence. So sinasabi sa atin, bigyan ninyo ng valor. You see, yung mga spiritual na bagay. Kasi ang buhay hindi lamang para po dito sa lupa. Hindi lang physical existence to. Kaya sabi niya, "Whoever believes in me." Natalakay naman natin yung another phrase, will live. Mabubuhay. Kaya physical death cannot end the life that our Lord Jesus Christ gives. Tayong mananampalataya, who was raised bodily, will live forever in fellowship with our Lord Jesus Christ. Kaya yung restoration ni Lazarus, ito po ay nagtuturo sa atin na mayroong isang magiting na pangako na matutupad pagdating ng panahon. Kaya sa 1 Corinthians 15:22, For us in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Amen. Okay. Sa Romans 8:11. Romans 8:11, "And if the spirit of him who raised Jesus from the dead," Okay, yun. no, yun nga mga John kapatid, no? 5:24. "Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan." Kaya spiritual life natin, yung buhay po natin mga kapatid, ito po ay nagsisimula nung tayo po ay manampalataya. Kaya sabi, "Whoever hears my word has crossed over from death to life," sa John 5:24. Kaya itong buhay nating mga kapatid na ito, nothing can separate us from the love of God in Romans 8:38-39. Kaya ngayon, sa atin ang banal na Espiritu, ito po ang garantiya. Meron tayong life within us in Ephesians 1:13-14. So sabi ni Lord Jesus, "I am the resurrection and the life." Sabi niya, "And whoever believes in me will live." Ngayon naman po, sabi na tatalakayin natin, even though he dies. So, whoever believes in him will live even though he dies. Kunin naman po natin yung phrase na even though he dies. Ito, ibig sabihin po nito, yung physical death ay talaga naman pong may kamatayan. Hebrews 9:27. But then, it is no longer the final word. Kasi sa mga believers, to be away from the body is to be at home with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Kaya sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, the body itself will be raised imperishable. In 1 Corinthians 15:42-44, 1 Thessalonians 4:16-17. Kaya yung kamatayan, ang nagaganap po, pag tayo namatay, doorway na lang po ito mga kapatid. Rather than a dead end. Sa Philippians 1:21-23. Kaya kapag merong mga service, di ba sinasabi natin, oh yes, mag-grieve tayo, nalulungkot tayo, at namatay yung ating
kamag-anak o mahal sa buhay, pero daan po ito, pintuan lang po ito para doon sa buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Kaya yung verses 25 to 26, di ba, sa John 11, ito pong Panginoong Hesukristo, nire-reveal po niya sa atin na kailangan po ang ating relasyon sa Diyos. Kailangan po ang ating ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi sabi nga niya sa John 14 verse 6, I am the way. Diba sabi niya, I am the truth. I am the life. You see? So sabi niya, even though He dies, kung tayong mga tao, talaga naman pong merong physical death. We will be buried 6 feet under the ground. Pero sinasabi sa atin ng Biblia, we must die only once. Yun yung physical death. Kailangan pagdating ng panahon, yung ating kaluluwa ay matanggap yung buhay na walang hanggan. Tapos tinanong ni Lord Jesus si Martha, do you believe this? Naniniwala ka ba dito? So ito po ang mahalagang bahagi ng ating buhay, pananampalataya, mga kapatid. Kasi yung buhay natin, di ba, paano tayo magkakaroon ng bagong buhay kung wala naman tayong pananampalataya? So kailangan po, tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, paniwalaan na natin yung kanyang resurrection at siya yung nagbibigay ng buhay. Kaya maraming mga tao, you see, ang buhay nagiging doorway na lang. Ang kamatayan nagiging doorway na lang para sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Okay. Kaya itong offer na ito, yung sinasabi sa atin ng Biblia na manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo, ito po ay universal in scope, hindi po ito particular na tao lamang. Ibig Ito sabihin, po, napakalawak nito, sa mga lahat kapatid. ng no? tao, universe. Kaya nga tayo ay inaatasan ni go throughout the whole world. Punta kayo kahit saan. Isabi ninyo, i-preach ninyo, ibalita ninyo ang gospel. Sabihin ninyo ang inyong mga experiences tungkol sa ating Panginoong Hesukristo because people has to know Christ. Kailangan malaman nila na may magandang balita ng kaligtasan para sila man ay maunawaan nila, malaman nila, ang buhay hindi lang para dito. Merong buhay sa kabilang buhay. At kapag tinanggap mo si Jesus Christ, maunawaan mo kung anong ibig sabihin niya ng I am the resurrection and the life. Sabi niya, whoever believes in me, even though he perish, mabubuhay siya. Meron siyang bagong buhay. Kaya universal po ito, mga kapatid, para po sa lahat ng tao. Universal, pero mayroong exclusive in means. Ibig sabihin, ano ba ang paraan? Oo. It means faith in Christ Kailangan naman alone. manampalataya. John Oo. 3:16 saka Acts 4:12, mga kapatid. And of course, believing is ongoing trust. Ang naniniwala ay patuloy na pagtitiwala. Hindi isang beses lamang na pagpayag, ito ay pag-asa sa kanyang tapos na gawain. Ibig sabihin, tinapos na ni Hesukristo ang gawain. Kaya patuloy tayo magtitiwala, maniniwala sa kanyang ginawa para sa atin, mga kapatid. Oo, sa Romans 10. 10, 9-10, mga Oo. kapatid. Kaya ang pananampalatayang ito ang nag-uugnay sa mananampalataya kay Kristo. Tinitiyak ang bawat pangakong kanyang sinusundan, mga kapatid. Oo. Kaya ang tunay na buhay kay Kristo ay involves faith, mga kapatid. Kailangan ng pananampalataya. Oo. Paano natin mararamdaman ito? Sa mga pagtuturo sa atin at pagsunod sa mga pagtuturo ng mga ministro, mga naririnig nating pagtuturo, kailangan natin i-allow ang pagmamahal at grasyang ipinagkakaloob ng ating Panginoon to shape one's identity at action sa ating buhay. Itong pong buhay na ito ay may pag-asa, may purpose, at inaalay ng Diyos sa kanyang kagustuhan. Kaya itong eternal life is received through personal faith in Christ Jesus, not through human merit or religious achievement. Katulad ni Martha, Lazarus, and every hearer are called to trust the one who alone can save and raise the dead, mga kapatid. Alam niyo itong buhay ni Abraham at saka yung kanyang anak na si Isaac, ito po ay naglalarawan
ng resurrection ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi nung inoffer ni Abraham, yung kanyang anak ni Isaac, you see, kasama naman po niya ang Diyos, nakikita ng Diyos yung kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya ang ginawa ni Lord Jesus, so, hindi naman niya ipinatuloy na patayin ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac. Kaya ang Biblia ay nagsasabi sa atin na Abraham received back his son sa Hebrews 11 verse 19. Yung kanyang resurrection, yung hindi namatay si Isaac, hindi ba? Ito po ay naglalarawan ng resurrection ng ating Panginoong Heso Kristo. Si Abraham was willing to sacrifice his son Isaac in Mount Moriah. Now, this is a profound act of faith, mga kapatid. See, this event is known as the binding of Isaac, illustrates the near sacrifice of Isaac, paralleling Christ's journey to Golgotha. Kaya dito sa Hebrews 11:17-19, ito po ay nagsasaad na si Abraham, kanyang sinabi, alam niya, nananampalataya siya, na ang Diyos, He could raise the dead. And in a sense, naganap? He received back his son, Isaac, from death. Now, this symbolizes resurrection. So, naganap? Hindi natuloy ang pagpatay, kundi naglaan ang Diyos ng isa pang hayop in place of Isaac. Kaya ito pong perspective ni Abraham, yung kanyang kaisipan, ay totoo na ang Diyos ay maaring bumuhay ng patay. Kaya when God stopped Abraham from slaying Isaac, natanggap niyang muli ang kanyang anak na si Isaac. You see, now by faith, Abraham was tested when he offered Isaac, hindi ba? But he received the promise of God, hindi ba? So kasi sabing ganyan ni Lord kay Abraham, Abraham, sa pamamagitan ng iyong anak na si Isaac, your descendants shall be called. Sabi, dadami ang mga descendants mo. So God will be able to raise people from the dead. So ibig sabihin, hindi namatay si Isaac, muli siya papatayin na kasi. So binuhay na siya muli at hindi na pinatuloy ni Lord ang kanyang kamatayan. Okay. Kaya yung near sacrifice ni Isaac is called a figurative resurrection. You Ito see. pong event na ito sa Genesis 22 ay nag-illustrate Abraham's reasoning. What does it mean? Isaac, bound on the altar, was as good as dead. No? Yet Abraham trusted in God's ability to restore him, mga kapatid. Take note of the word, para na rin siyang namatay nung nandun siya sa altar. Oo. Kaya nag-resurrect siya, binuhay siya. Hindi pinatuloy ni Lord. No. Kaya nga when God intervened and provided a ram as a substitute, Abraham received back in a figurative sense, symbolizing life from death. Kaya ito pong resurrection na ito ay kinumpara kay yung resurrection ni Christ ay kinumpara dito sa ginawa kay Isaac sa Hebrews 11:19, mga kapatid. Kaya ito pong this act highlights that Abraham's faith was not merely obedience but a confident expectation that God could overcome death, mga kapatid. Take note, take natin. This act highlights Abraham's faith was not merely obedience but a confident expectation that God could overcome death. What a great power. What a great mighty power ng ating Panginoon. May tinatawag kasi tayong resurrection faith as a model, mga kapatid, no? Kaya itong Abraham's reasoning shows that faith involves trusting God's promises even when circumstances appear impossible, mga kapatid, no? He did not require a detail. Hindi siya nangailangan ng detalyeng explanation, but he relied on the power and faithfulness of God. Now, no? let's repeat that. No. Abraham did not require a detailed explanation. He relied on the power and faithfulness of
God. So this type of faith is often called resurrection faith. No. Ang ganda nun, mga kapatid, di ba? Hindi siya naghahanap ng, bakit? Kundi nanampalataya lang siya sa Diyos. Now, this is a great encouragement for all of us, kasi kung minsan, may mga situations talaga na, wow, ano ba to? Bakit ganito, Lord? Gusto mo namang magkaroon ng pangunawa, which is, di naman masamang magtanong kay Lord, di ba, no? Pero ang ganda nung, nung ugali ni Abraham. No detailed explanation, but he simply relied on the power and faithfulness of God. And this type of faith is often called resurrection faith. Diba? Ang ganda, no? Very encouraging, mga kapatid. You see? Okay. Kaya itong pangyayaring ito, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng matinding example, napakagandang example tungkol sa resurrection. Ito po ay nakapaloob doon sa ating pananampalataya na kayang bumuhay ng Diyos ng patay. So, which brings us to a situation na kung ano man ang mabigat na kinalalagyan natin ngayon, mga kapatid, meron talagang mga mahihirap na situation. Ito po ay nakaka-encourage sa atin, mga kapatid. May mga situation kasi na talagang tumba ka na Ang hirap hindi ka na makabangon. But simply like Abraham, no detailed explanation, just simple faith on the power and faithfulness of God. Alam niyo po, di ba, napakaganda ng biyayang natanggap niya sa ating Panginoon. Kung ano man ang kalalagay mo, maaaring tumba ka na, hirap ka na, hindi mo na kaya kang ibangon ng Diyos, kapatid. Kaya kung ikaw, ngayon mo lang nabuksan yung cellphone mo, yung TV, nanonood ka ngayon, kapatid, ito'y para sa iyo. Ano man ang kalalagayan mo, kaya kang ibangon ng Diyos. Maski na lugmok na yung kalalagayan na sitwasyon mo. Kung kayang buhayin ng Diyos ang patay, buhay ka pa naman mabigat lang yung situation mo, kaya kang ibangon ng ating Panginoon. Napakagandang example po ito, mga kapatid. See, now there are similarities between Isaac and Jesus. Dito po sa pangyayaring ito, mga kapatid. You see, both Jesus and Isaac were sons of promise. Number one. Si Isaac was Abraham's son, through whom God promised to make a great nation and bless all the nations of the earth. Sa Genesis 18:18. Si Lord Jesus naman is the promised one, whom God blesses all the nations. And in Galatians 3:16. Ikalawa, both Abraham and Isaac are responsible for descendants of Abraham. Both Jesus and Isaac. Both Jesus and Isaac are responsible for descendants of Abraham. Abraham's physical descendants come through Isaac, and his spiritual descendants come through Jesus. Galatians 3:26-29. Abraham's physical descendants are born by physical death, and his spiritual descendants are born by spiritual death through baptism. John 3, verses 3-5. Acts 2, verse 38. Titus 3, verse 5. Now, ikatlo, both Jesus and Isaac were their father's only son. Abraham's sacrifice of his only son foreshadowed God's sacrifice of His only Son, Jesus. Hebrews 11:17 and John 3:16. No, ikaapat. Ikaapat, mga kapatid, yung similarities between Isaac and Jesus. Both Jesus and Isaac were sacrificed in Moriah. God commanded Abraham to sacrifice Isaac on a mountain in the land of Moriah. Genesis 22, verse 2 and Genesis 22, verse 14. Jesus was sacrificed in Moriah in 2 Chronicles 3:1. Moriah is the place God provides the sacrifice for our sins, Genesis 22:14. It is the place where Jesus was sacrificed to atone for man's sins. Number 5, mga kapatid, both Jesus and Isaac carried wood for their sacrifice. Abraham laid the wood on Isaac, who carried it up the mountain, Genesis 22:6. Jesus bore his cross, which was made of wood, John 19:17-18.
Both Isaac and Jesus did work necessary to become a sacrifice to God. But both Jesus and Isaac were obedient to their fathers to the point of death. Number 6, Isaac and Jesus both obeyed God. Isaac obeyed his father, who bound him and laid him on the altar. Genesis 22, verses 6 to 19. Jesus obeyed his father and was obedient to the point of crucifixion, to which he learns obedience. Philippians 2, 5 to 8, and Hebrews 5, 7 to 8. Ikapito, both Jesus and Isaac were raised up by the power of God. So when God stopped Abraham from slaying his son Abraham, considered that God raised him from the dead. Okay. Kasi nandun na siya sa altar, nasa harapan na, no? Sabi ni Lord, stop, diba? Hebrews 11:19. Now, God raised Jesus from the dead, Romans 6:4. Yun naman yung resurrection ni Lord Jesus, diba? Kaya sinasabi sa atin dito, Jesus tells us that Abraham saw his day. That Jesus naman left heaven and came to earth sa John 8:56. So certainly Abraham also saw the day Jesus was sacrificed on the cross and the day God received him back from the dead. So number 8, God seeing sacrificed his son and then received him back must have been incredible for Abraham, especially na habang ini-enjoy niya yung kanyang blessedness with our Lord Jesus Christ, God gave him back his son Isaac. So nakakatuwa, ano? Si Lord, si God, muling nabuhay si Lord Jesus, so he got back his only son. At si Abraham, nasa altar na yung kanyang anak, di ba? Well, he received back his son Isaac. So makikita natin, mga kapatid, as Isaac was raised from the dead, when he came up from the altar, we, take note, we, see, are also raised from the dead when we came up from the water of baptism. We are buried with Christ, and we are raised up with him when we were baptized. In Colossians 2, verse 12. Kaya God raises us up with Christ and sit us up with him, diba, in heavenly places when we were baptized in Ephesians 2, verse 6. So the love and mercy of God extended to Abraham and Isaac is also extended to us when we obey Jesus, when we were baptized, when we died with him, and God raises us up. Pinuhay din tayong muli. Meron na tayong bagong buhay ngayon na nakaugnay sa ating Panginoong Heso Kristo. So ngayon, paano tayo dapat mabuhay ng mabuti, mahusay, truly living our life with Christ? Ano nga ba mga kapatid, no? Ang tunay na pamumuhay kay Kristo ay nangangahulugan na maniwala sa Kanya bilang pinagmumulan ng buhay at pagkabuhay na maguli. Kasama rin dito ang pagkakaroon ng matinding pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya kahit sa harap ng kamatayan. Na alam natin na may kapangyarihan siya na magbigay ng buhay kahit na sa mga patay. Ang pamumuhay kay Kristo ay tungkol sa pagtitiwala sa Kanyang pangako ng walang hanggang buhay at kaligtasan at paghahanap ng pag-asa at lakas sa Kanya sa pinakamahirap na panahon. Mga kapatid, ano po ang sinasabi nito? Lahat tayo ay may dinadaanan. Masaya, magandang buhay, may bagyo, matitinding bagyo sa buhay. Pero tandaan natin, katabi natin si Kristo. Pinangungunahan tayo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil ang buhay mong yan, masasaktan ka man, pero tandaan mo, may kapalit na buhay na walang hanggan yan, mga kapatid. No? Oo, Kaya itong pamumuhay kay Kristo ay nangangailangan din ng personal na relasyon sa Kanya. Kung saan dapat nating sinusunod ang Kanyang mga aral, ginagaya ang Kanyang pagmamahal at malasakit at naghahangad na luwalhatiin siya. Kaya ang bawat buhay
At bawat aspeto ng buhay, mga kapatid, kasama rito ang pagsuko ng sariling kalooban sa Kanya. At pagpapahintulot na baguhin ng Kanyang pagmamahal at biyaya ang ating puso, ang ating kaisipan, upang mabuhay tayo alinsunod sa Kanyang mga layunin. Kaya of course, ang tunay na pamumuhay kay Kristo ay maranasan ng malalim na koneksyon sa Kanya na humuhubog sa pagkakakilanlan, mga pagpapahalaga at mga pagkilos ng isang tao na nagdudulot ng buhay na masagana, makabuluhan, at naaayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya tayo po mga believers, mga kapatid, iniimbitahan po tayong lahat na lumapit sa ating Panginoon at mararanasan natin yung abundant life na pangako ng Diyos. At yan naman ang layunin ng Diyos para po sa ating lahat, John 10:10. Kaya yung John 3:16, tayo po ay inaanyayahan lahat. Kaya ang Diyos patuloy na nagtuturo sa atin na magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya yung faith sa ating Panginoon Jesucristo, essential po yan eh. Kailangan po talaga eh. Hindi maaaring mabuhay tayo bilang Kristiyano nang walang pananampalataya. Remember, death is not final. Physical death does not have ultimate power over those who trust in Christ. Believers, meron pong pangako sa atin sa future resurrection and transformation ng ating body. 1 Corinthians 15:53. Physical death is not final, ha? Mga kapatid, wala pong kakayahan yan over those people who trust in our Lord Jesus Christ. Kasi may pangako pong buhay na walang hanggan para po sa ating lahat. Kaya yung sinabi ni Lord Jesus, I am the resurrection and the life. Nagbibigay po ito ng katiyakan sa ating lahat na mananampalataya na sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus Kristo, tayo po ay makakabahagi sa Kanyang banal na buhay at meron pong pangako para sa ating lahat. At kaya because of this, sabi ni Jesus na I am the resurrection and the life, meron po tayong mga pag-asa. Kung si Lazarus po ay nabuhay na muli, di ba? Yung resurrection ni Lazarus, ito po ay nagbibigay sa atin ng matibay na sign. Di ba mga kapatid? This is a tangible sign of hope na tayo rin. Meron din tayong resurrection. Kaya kapag tinanggap natin si Lord Jesus, mula sa isang buhay na patay, tayo po ay nagkakaroon ng bagong buhay. So dito po mga kapatid, tandaan natin kung gaano kahalaga ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, I am the resurrection and the life. Kaya ang buhay natin, may bagong buhay na tayo ngayon dahil nakaugnay tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Alagaan natin yung bagong buhay natin ngayon at patuloy natin pagkatiwalaan ang kanyang pangako, ang kanyang sinabi na anuman ang sitwasyon natin sa buhay natin ngayon, tandaan lang natin, sabi ni Lord, I am the resurrection and the life. At tayo po ay magkakaroon ng kasiglahan. We will enjoy natin the abundant blessings that brought about by the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. Glory to God. Salamat sa Diyos para po sa ating pag-aaral. At atin naman pong babatiin ang mga may birthday ngayong August 28, Brother Ian Salvacion, Brother Joshua Flora, Sister Carmen Santos, Sister Linda Cabral. Marami pong salamat sa ating Panginoon, sa ating pag-aaral. And then, happy birthday po sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw na ito. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. This is your special day. Have a great day.
Ito naman po yung ating mga announcement. Compi is 30th anniversary sa August 29, 2026, Saturday. That's 8:30 a.m. 1 Cainta Auditorium, Bonifacio Street, Cainta, Rizal. Now stand up and be counted. 1 Timothy 1:2 ang kanilang Bible. 1 Timothy 1:12 ang kanilang Bible verse. Ito naman yung ating 45th anniversary. Compi Family Affair, 45th anniversary. Kailan po yan? October 23 to 25, 2026. Friday up to Sunday. Ang ating pong theme for this year's anniversary is Psalm 92 verse 1, Toda Adonai Yeshua. Ito po'y gaganapin sa White Rock Beach Hotel and Water Park, Mojica Street, Matain, Subic, Zambales, Subic Bay, mga kapatid. Okay, purihin ng Diyos. Attend po kayong lahat, mga kapatid. Yan po ay magandang lugar. Sama po kayong lahat. Magpa-reserve na po kayo, mga kapatid. And then, do we have the final song for the week, mga kapatid? Okay. We have a repeat new song of the week. Now, title, Jesus, Ikaw Lang sa Puso Ko, composed by Minister Jeff Borja. Now, let's have a closing prayer. Jesus is our Lord and Savior who is, who was, and is to come. Salamat po, Panginoon, na ang pangako mo ay ikaw muling babalik sa amin. Kaya pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan, paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. All glory and honor belongs to God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, and Lord. amen. Praise the Lord, and God bless everyone. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambi ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, ang pag-ibig mo. Walang ibang laman ang aking puso, laging sinasambi ng aking labi, laman ng aking isip, laman ng aking puso, kabutihan mo. Oh Jesus, kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita, di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo.
mga salita di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, kamangha-mangha ang iyong mga salita di kayang sukatin, di ko kayang abutin. Jesus, ang pag-ibig mo, Jesus, ang pag-ibig mo, Jesus, ang pag-ibig, pag-ibig mo. Second Timothy 2:2